So let's say meron tayong 2 plus 3i, then 1 minus 4i. So, ang sagot, kailangan mo lang i-multiply same sa FOIL method, diba? Sa polynomials. So, bali magkakaroon tayo ng 2 times 1, that is 2. Then, 2 times negative 4i, that is negative 8i. Then, 3i times 1, that is 3i. Positive 3i times negative 4i, that is negative 12i squared. Then remember, pag nag-simplify ng complex number, yung i squared is equal sa negative 1. So in this case, papalitan natin yung i squared natin ng negative 1. Pero combine natin yung terms na pwede. So meron tayo ditong 2, then yung negative 8i plus 3i, that is negative 5i. Then, magkakaroon tayo ng negative 12. Then, yung i squared, papalitan natin ng negative 1. Then, simplify ulit. So, meron tayong 2 minus 5i. Then, negative 12 times negative 1, that is positive 12. So, meron tayong constant na 2 tsaka 12. So, pwede natin yun i-combine. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng final answer na negative 5i plus 14. So, ganun siya ginagawa. Number 2 tayo, guys. So, let's say meron naman tayong 5 plus 2i plus 3 minus 7i. So, ito naman addition lang. So, I think kayang-kaya naman yun. Ano tayo given na 5 plus 2i plus 3 minus 7i. So actually, nagpo-plus lang naman tayo, guys. So pag distribute natin tong addition sa right side natin, magkakaroon pa rin tayo ng same na number. So hindi magpapalit yung sign nun. Kasi positive times positive is positive 3. Then negative times positive, may negative 7i pa rin yun. So yung mga sign ganun pa rin. So ngayon pwede na natin combine yung mga similar terms. So meron tayong 5 plus 3, that is constant. So, magkakaroon tayo ng 5 plus 3, which is 8. Then, 2i minus 7i, that is negative 5i. So, yun. Marunong ka ng integers, madali lang yan. Then, mahirap. Number 3. Let's say meron tayong 10 minus 4i minus 2 plus 3i. Tayo, guys, eto ganun pa rin yung gagawin natin, pero i-distribute muna natin to, guys, notod ng ginawa natin dito para hindi nakakalito. So magkakaroon tayo dito ng 10 minus 4i, then negative times 2 magiging negative 2, negative times positive 3i magiging negative 3i. Then pwede na natin combine yung mga similar terms. So basically meron tayong constant na 10 tsaka negative 2, wherein yung 10 minus 2 natin magiging 8. Then yung negative 4i minus 3i, that is negative 7i. So, yung ganun siya ginagawa. That's yun. Number 4. So, let's say meron tayong 2 plus i times 3 plus 2i. Go. So, meron naman tayong given na 2 plus i times 3 plus 2i. So, basically, magkakaroon tayo ng FOIL method. So, yung 2 times 3 magiging 6. Then, 2 times 2i magiging 4i. So, plus 4i. Then, I times 3 magiging 3i. Then, I times 2i, that is 2i squared. So, basically, pwede natin i-combine yung 4i plus 3i, which is 7i. Then, meron tayong plus 2, wherein yung i squared, sabi natin, pwede siyang maging negative 1. So, magkakaroon tayo ng 6 plus 7i. Then, yung positive 2 times negative 1, that is negative 2. Wherein, pwede natin combine yung constant, yung 6 minus 2. 6 minus 2, magiging 4, then plus 7i. May piyok.
Gets yun, diba? So, number 5, 1 plus I times 1 minus I. Ayan guys, madali lang yan. So, meron tayong 1 plus I times 1 minus I. So, times lang. Pero alam naman natin kasi guys, kung mapapansin natin, this is difference of two squares. So, napag-aral na natin yun. Wherein ang kailangan na lang natin i-multiply yung dalawang first term tsaka dalawang last term. So, yung 1 times 1 magiging 1. Positive times negative magiging negative. Then yung I times I is I squared. Wherein yung I squared, pwede natin palitan ng negative 1. So, magkaroon tayo ng 1 minus yung I squared natin na negative 1. Then, pwede na natin i-simplify. So, yung 1, negative times negative is positive. Then, yung 1, kakapin natin. Then, yung 1 plus 1, magiging 2. Do mental, kaya natin yan, guys. Meron tayo number 6, like 5 minus 3i. So, ano yung conjugate niya? Kasi minsan, ginagamit natin to guys, lalo kapag may fraction. Then, may tawag dito, may radical sign sa may imaginary sa denominator. So, kailangan kasi walang denominator doon eh. Ulit nga, kung meron tayong 5 minus 3i, anong conjugate niya? Sabihin. So, magkakaroon tayo ng 5 plus 3i. So, magpapalit lang siya ng sign actually. Para ma-eliminate natin yung I. Kasi, ito magiging difference of two squares. And, ganoon siya ginagawa. Okay na yun. O, last nga. Kasi may space pa. Number 7. Let's say, ano kaya? Ayan. So, magkakaroon tayo guys ng, okay, i-expand natin yan. Pwede naman. So, meron tayong 9 times I magiging 9i. Then, 9 times negative 9, that is negative 81. Then, I times I magiging I squared. Then, yung I times negative 9 magiging negative 9i. Wherein mapapansin mo sa solution natin, meron tayong positive 9i tsaka negative 9i. Wherein pwede natin yun i-cancel. So, matitira na lang is negative 81 plus yung I squared natin na negative 1 ang value niya. So, magkakaroon tayo ng negative 81 plus negative 1 which is magiging negative 82. So, in this case, kailangan marunong tayo ng tawag dito ng integers. Yun lang.